25 larawan na palihim na nailabas mula sa North Korea. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang North Korea ay isang bansa na nagpapatupad ng napakahigpit na patakaran. Halos lahat ng galaw ng tao ay binabantayan nila at tila wala ng kalayaan ang mga tao na gawin ang mga nais nila. Ngunit hindi rin gusto ng North Korea na malaman ng ibang mga bansa ang tunay na kalagayan sa loob. Dahil dito ay hindi pinapahintulutan na may mailabas na mga larawan galing sa kanilang bansa. Ikaw, payag ka ba sa ganitong sistema? At sa video ngang ito ay tutuklasin at tatalakayin natin ang 25 na mga pictures na lihim na nailabas mula sa North Korea. Kaya naman simulan na natin. Number 1, military parades. Ang mga military parades sa North Korea ay talaga namang kilalang kilala. Ginaganap ito sa Pyongyang, lalo na sa Kim Il-sung Square. Libu-libong sundalo, mabibigat na kagamitan at mga armas ang ipinapakita. Karaniwang ginagawa ito sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan ng mga leaders at anniversary ng Partido ng Manggagawa ng Korea. Ang mga larawan ng military parades ay nagpapakita ng disiplina at organisasyon ng hukbo. Ang mga sundalo ay nakaayos ng maayos at seryoso ang mga mukha. Makikita rin ang malalaking missiles, tangke at iba pang modern military equipments na nagpapakita ng lakas ng bansa. At dahil bihira lang makita ang loob ng North Korea, ang mga larawan ng military parade ay nagbibigay ng sulyap tungkol sa buhay doon. Ginagamit din itong propaganda para ipakita ang lakas at pagkakaisa ng bansa. Pero marami ang nagsasabi na ang mga parade ay paraan lang para itago ang tunay na kalagayan ng bansa, tulad ng kahirapan at paglabag sa karapatang pantao. Number 2, propaganda posters. Ang mga propaganda posters sa North Korea ay makukulay at detalyado na may layuning magbigay ng inspirasyon at pagkakaisa sa mga tao. Karaniwan ay ipinapakita nito ang mga manggagawa, sundalo at magsasaka na may matitibay na ekspresyon na nagpapakita naman ng determinasyon at lakas. Madalas ay may mga slogan ito na nagtutulak sa pagmamahal sa bansa, sama-samang pagsusumikap at katapatan sa partido at sa lider ng bansa. Mahalagang bahagi ng kultura ng North Korea ang mga poster na ito. Ginagamit ito ng estado para kontrolin ang isipan ng publiko. Makikita ang mga poster sa mga public areas tulad ng mga factory, paaralan at mga government buildings. Kadalasan ay nagpapakita ang mga ito ng magagandang tagpo tulad ng masayang pamilya, masaganang ani at matagumpay na mga sundalo upang ipakita ang tagumpay ng kanilang sistema. Number 3, monuments. Ang North Korea ay may maraming monumento na nagpapakita ng kanilang kasaysayan at ideology. Ang Juche Tower sa Pyongyang na itinayo noong 1982 ay simbolo ng Juche ideology o pagsasarili. Sa taas na 170 meters ay makikita mula dito ang magandang view ng lungsod. Samantala, ang Arch of Triumph naman na itinayo rin noong 1982 ay nagdiriwang ng paglaya ng Korea mula sa Japan noong 1945. Mas mataas ito kaysa sa Arc de Triomphe sa Paris dahil may taas ito na 60 meters at gawa sa 25,500 marble blocks na sumisimbolo sa buhay ni Kim Il-sung noong panahon ng pananakop ng mga Japanese. Number 4, rural life. Ang buhay sa rural areas ng North Korea ay bihirang makita sa mga pictures pero nagbibigay ito ng ideya tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao doon. Makikita sa mga larawan ang mga simpleng bahay na gawa sa putik at straw na may bubong na yero o kahoy. Puno ang paligid ng mga palayan, maisan at gulayan na pinagkukunan ng pagkain ng mga tao. Makikita rin ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid gamit ang tradisyonal na mga kagamitan tulad ng kalabaw. Maraming tao ang naglalakad o nakasakay sa bike dahil limitado lang ang mga pampublikong sasakyan sa mga liblib na lugar. Ang mga bata ay madalas na makikitang naglalaro sa labas o tumutulong sa bukid. May mga paaralan din na simple ang istruktura na may mga batang nag-aaral gamit ang mga aklat at blackboard. Number 5, state-controlled markets. Ang mga larawan ng state-controlled markets sa North Korea ay nagpapakita ng sitwasyon ng kanilang ekonomiya. Sa mga larawang ito ay makikita ang mga pamilihan na mahigpit na binabantayan ng gobyerno. Lahat ng produkto ay kontrolado nila. Ang mga tindero at tindera ay nakaayos sa kanilang mga pwesto na may mga produktong tulad ng bigas, gulay, isda at karne.
Ang mga presyo ng bilihin ay itinakda ng gobyerno para maging pantay-pantay. Makikita rin sa mga larawan ang kaunting bilang ng mga mamimili na kadalasang nakapila at maingat sa kanilang kilos. Ang paligid ay malamig at seryoso at kakaunti lang ang pag-uusap sa pagitan ng mga tao. Bihira ang mga imported products o makabagong kagamitan dahil sa mahigpit na patakaran ng bansa. Ang mga gusali ng mga pamilihan ay simple lang na kadalasang gawa sa konkrit o kahoy na nagpapakita ng kakulangan sa modernization. Number 6. Public executions. Ang mga pictures ng public executions sa North Korea ay nagpapakita ng pagiging malupit ng kanilang justice system. Ang mga pagbitay na ito ay ginaganap sa harap ng maraming tao kasama na ang mga bata para takutin at disiplinahin ang publiko. Makikita sa mga picture ang mga taong hinatulan na may takip sa mata at nakatali sa mga poste o nakaluhod sa lupa. Madalas ang pagbitay ay ginagawa gamit ang baril o bitayan. Ngunit sinisikap ng gobyerno na itago ang mga pictures na ito. Pero may ilan na nakakalusot at nagpapakita ng kalagayan ng mga taong naparusahan dahil sa mga krimen tulad ng pagnanakaw, pagtataksil at iba pang mabibigat na kasalanan. Ang mga larawan ay hindi lamang nagpapakita ng kalupitan, kundi pati na rin ng takot at pagsunod na pinipilit ng pamahalaan. Number 7. Border Guards. Ang mga larawan ng mga border guards sa North Korea ay nagpapakita ng mahigpit na seguridad ng bansa. Kilala ang mga gwardya sa kanilang disiplina at pagsunod sa mga utos ng gobyerno. Sa mga larawan ay makikita ang mga gwardya na nakasuot ng uniform, seryoso ang mukha, at maingat na nagbabantay sa paligid. Ipinapakita nito kung gaano kahigpit ang kontrol ng gobyerno sa paggalaw ng mga tao papasok at palabas ng bansa. Ang mga checkpoint ay may matataas na bakod at barbed wire. Ang mga gwardya ay laging handa sa anumang posibleng problema sa seguridad. Ipinapakita nila ang kanilang kahandaan at kasanayan sa trabaho. Subalit kahit matapang ang kanilang hitsura, ay minsan makikita rin sa mga larawan na pagod sila o nakikipag-usap sa kanilang mga kasama. Number 8. Children in uniform. Ang mga larawan ng mga bata na nakasuot ng uniform sa North Korea ay nagpapakita ng disiplina at pagsasanay para sa kanilang future. Makikita na ang mga bata, kahit nasa murang edad pa lamang, ay nakasuot ng malinis at maayos na uniform. Karaniwang kasama dito ang mga beret, medal at mga badge. Ang kanilang mga mukha ay seryoso na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at disiplina. Ang mga uniform nila ay madalas kulay red, blue o white at ito ang mga kulay ng watawat ng North Korea. Sa mga picture ay makikita rin na ang mga bata ay nagmamarcha, sumasayaw at sumasali sa mga seremonya para parangalan sina Kim Il-sung at Kim Jong-un. Tinuturuan din sila ng mga gawain na may kinalaman sa militar. At kahit bata pa ay tinuturuan na silang maging tapat sa kanilang bansa at handang ipagtanggol ito. Number 9. Collective farms. Ang mga larawan ng collective farms sa North Korea ay nagpapakita ng kontroladong sistema ng pagsasaka. Sa mga larawan ay makikita ang malalaking taniman kung saan nagtatrabaho ang mga magsasaka na nakasuot ng uniform. Ang karaniwang tanim dito ay mais, bigas at grain na mahalaga sa pagkain ng mga tao. Makikita rin sa mga picture ang paggamit ng mga tractors at iba pang machinery, pero marami pa rin sa mga gawain ang mano-mano. Ipinapakita nito na limitado ang mga makina sa ibang bahagi ng bansa. May mga gusali din sa mga sakahan para sa imbakan ng ani at tirahan ng mga manggagawa. Gayun din, makikita sa mga picture ang disiplina at pagkakaisa ng mga magsasaka sa ilalim ng gabay ng mga opisyal ng gobyerno. Number 10. Food lines. Ang mga larawan ng food lines sa North Korea ay nagpapakita ng kalagayan ng bansa pagdating sa pagkain. Sa mga litrato ay makikita ang mahabang pila ng mga tao na naghihintay na makakuha ng pagkain. Madalas, sila ay nakatayo sa ilalim ng araw at ulan na nagpapakita ng kanilang pangangailangan. Sa North Korea, ang pamahalaan ang namamahala sa pamamahagi ng pagkain. Bawat pamilya ay may nakatakdang rasyon mula sa gobyerno, pero kadalasan ay nagkukulang ito. Sa mga pictures ay makikita din ang mga payat na katawan ng mga tao at ito ay tanda ng kakulangan sa nutrisyon. Karaniwan, ang mga rasyon ay binubuo ng mais, bigas at ilang gulay. Bihira lang magkaroon ng karne
o pagkaing may mataas na proteins. Ang mga larawan ng food lines ay nagpapakita rin ng kawalan ng kalayaan ng mga tao na makahanap ng pagkain ayon sa kanilang kagustuhan. Number 11, State Surveillance. Ang mga larawan ng surveillance sa North Korea ay nagpapakita kung paano binabantayan ng gobyerno ang mga tao. Makikita ang maraming CCTV cameras sa iba't ibang lugar tulad ng kalsada, train station at mga malalayong lugar. Ginagamit ng gobyerno ang mga kamera na ito para subaybayan ang bawat kilos ng mga mamamayan at pigilan ang anumang uri ng pag-aalsa o pagtutol. Sa mga larawan ay makikita rin ang mga checkpoint kung saan tinitingnan ang mga ID ng mga tao, lalo na sa mga lugar na malapit sa boundary. May mga government officials at mga security na laging nandyan at nagpapakita ng presensya ng Estado sa lahat ng aspeto ng buhay. Madalas, ang mga security ay may dalang armas at mukhang seryoso na nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa ibang tao. Number 12, North Korean Streets. Ang mga litrato ng mga kalsada sa North Korea ay nagpapakita ng kakaibang view. Sa Pyongyang ay makikita ang malalapad na kalsada na madalas walang masyadong sasakyan. Mayroon ding malalaking gusali at mga monumento tulad ng Juche Tower at mga estatwa ni Kim Il-sung at Kim Jong-il. Makikita rin ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad o pagbibisikleta. Makikita ang mga batang nakasuot ng uniform papasok sa eskwela. Ang mga market at tindahan ay bukas pero kakaunti ang laman at madalas ay walang masyadong tao. Samantala, sa mga lugar naman na malayo sa Pyongyang ay makikita ang simpleng pamumuhay ng mga tao kung saan ang mga kalsada ay mas masikip at hindi gaanong maayos. Number 13, Education Indoctrination. Sa North Korea ay ginagamit ang edukasyon para turuan ang mga bata na maging tapat sa Juche ideology at sa kanilang leader. Sa mga pictures ng Education Indoctrination ay makikita ang mga bata na naka-uniform na may mga larawan ni Kim Il-sung, Kim Jong-il at Kim Jong-un sa mga silid-aralan. Puno ang mga silid-aralan ng mga poster at slogan na pumupuri sa pamilyang Kim at sa kanilang mga nagawa. Bukod dito, makikita rin sa mga larawan ang mga guro na nagtuturo ng kasaysayan ng North Korea ayon sa versyon ng pamahalaan. Binibigyang diin nila ang paglaban sa mga kaaway tulad ng United States at South Korea. Tinuturuan ang mga bata mula pagkabata na maging tapat na tagasunod ng partido at ng kanilang leader at ang kanilang mga aralin ay puno ng propaganda. Number 14, Statues and Busts. Sa North Korea ay mahalaga ang mga statues at busts bilang simbolo ng gobyerno at ideology ng bansa. Ang pinakasikat ay ang mga rebulto ni Kim Il-sung at Kim Jong-il. Makikita ang mga malalaking rebulto sa mga lugar tulad ng Mansu Hill Grand Monument sa Pyongyang. Dito ay may dalawang higanting rebulto na gawa sa copper na tumitimbang ng 25 tons bawat isa. Sa ilalim ng mga rebulto ay may mga magagandang bulaklak at mga inscription na nagpapakita ng respeto ng mga tao sa kanilang mga leader. Ang mga bust naman ay karaniwang matatagpuan sa mga paaralan, hospital at iba pang public places bilang paalala ng kabutihan ng mga leader ng bansa. Ang mga local sculptors ay kailangang sumunod sa tamang pamantayan para matiyak na ang mga rebulto ay eksaktong kamukha ng kanilang mga leader. Mahigpit din ang regulations sa pagkuha ng pictures ng mga rebulto at busts. At ang sinumang nais kumuha ng litrato ay dapat sumunod sa mga patakaran ng Estado upang maiwasan ang parusa. Number 15, Orphanages. Ang mga litrato ng mga ampunan sa North Korea ay bihira dahil sa mahigpit na kontrol ng gobyerno. Pero may ilang mga litrato na nagpapakita ng kalagayan ng mga bata doon. Sa mga litrato ay makikita na ang mga bata ay payat, mahina at mukhang kulang sa alaga. Simple lang din ang mga facilities at may mga simpleng kama at kaunting laruan. Ipinapakita nito na kulang sila sa gamit para sa edukasyon at paglilibang. Madalas ay hindi maganda ang kalagayan sa loob ng mga ampunan. Kaugnay nito ay may mga ulat din tungkol sa kakulangan ng pagkain, gamot at health assistance. Gayun din, ang mga ampunan ay puno dahil sa mga problema sa politika, ekonomiya at lipunan ng bansa. Number 16, Industrial Sites. Ang mga larawan ng mga industrial sites sa North Korea ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa loob ng bansa. Karaniwan ay makikita sa mga ito ang mga factory, manufacturing facility at mga planta na mukhang luma at hindi na upgrade.
Ang mga gusali ay simple at madalas na may kalawangin at lumang mga machineries. Makikita rin dito ang hirap ng mga manggagawa at ang kakulangan sa mga makabagong kagamitan. Sa mga larawan ay makikita rin ang mahigpit na kontrol ng gobyerno na madalas ay mukhang maayos at productive ang kapaligiran, pero may mga senyales ng kahirapan at kakulangan sa mga materials. Samantala, bihira lamang ang mga tao sa mga larawan. Pero kapag meron ay nakasuot sila ng mga uniform at sumusunod sa mga patakaran. Sa makatuwid, ang mga industrial sites sa North Korea ay nagpapakita ng kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Number 17. Mass Games. Ang Mass Games sa North Korea ay isang malaking kaganapan na kilala sa buong mundo. Sa mga larawang kuha dito ay makikita ang libu-libong tao na sabay-sabay na gumagalaw sa isang komplikadong sayaw. Ginaganap ito sa Rungrado 1st of May Stadium sa Pyongyang, na pinakamalaking stadium sa mundo at may capacity na kayang maglaman ng higit sa 114,000 na mga tao. Ang bawat kilos ng mga performers ay nagpapakita ng disiplina at pagsasanay, habang suot ang makukulay na kasuotan at may hawak na props na nagpapaganda sa bawat eksena. Gayon din, ang mga larawan mula sa Mass Games ay nagpapakita din ng mahusay na coordination ng mga tao na bumubuo ng malalaking image at pattern sa field. Kasama dito ang mga makasaysayang pangyayari, mga simbolo ng estado at mga mensahe ng propaganda. Ang bawat performers ay may hawak na colored card na itataas nila para makabuo ng mga higanteng mosaic. Number 18. Public Transportation. Ang Pyongyang Metro, na isa sa pinakamalalim na metro system sa buong mundo, ay kilala sa magagarang station nito. Ang mga ito ay may mga chandelier na gawa sa kristal, mga marble wall at mga mural na nagpapakita ng propaganda ng gobyerno. Ang mga tren dito ay galing pa sa lumang metro ng Germany, kung kaya't parang luma ito. Bukod sa metro ay may mga bus at tram din na ginagamit ng mga tao sa araw-araw. Makikita ang mga bus at tram sa mga pangunahing kalsada ng Pyongyang at ibang mga lungsod. Ngunit kahit lumana ang mga sasakyan, ay makikita ang kaayusan at disiplina ng mga pasahero na nagpapakita ng impluensya ng gobyerno. Bukod pa dito ay laging puno at siksikan ang mga pampublikong sasakyan at madalas na nakatayo ang mga pasahero dahil kulang ang upuan. At kahit na limitado ang mga kagamitan, ay ipinagmamalaki pa rin ng gobyerno ang kanilang public transportation bilang bahagi ng kanilang pag-unlad. Number 19. Healthcare Facilities. Ang mga healthcare facilities sa North Korea ay kilala sa kakulangan ng mga makabagong kagamitan at gamot, pati na rin ang hindi magagandang kondisyon. Ang mga larawan ng mga facilities na ito ay nagpapakita ng mga luma at sirang kagamitan, kakulangan sa mga pangunahing gamot at supply at mga kama na hindi sapat para sa dami ng pasyente. Madalas din walang kuryente at tubig ang mga hospital at klinik. Makikita sa mga larawan ang mga pasyente na nakahiga sa mga hallway o sa sahig dahil kulang ang space at mga kama. Samantala, ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho rin sa mahihirap na kondisyon na may limitadong access sa mga gamot at kagamitan na kailangan para maalagaan ng mabuti ang mga pasyente. Bukod dito, ang healthcare system sa North Korea ay may problema rin sa malnutrition at kakulangan sa kaalaman tungkol sa kalusugan na nagpapalala sa sitwasyon ng kalusugan sa bansa. Number 20. Religious Persecution. Ang religious persecution sa North Korea ay isa sa pinakamalupit sa buong mundo. Ang gobyerno ng North Korea sa ilalim ng pamumuno ng Kim Dynasty ay may mahigpit na mga batas laban sa relihiyon, lalo na sa mga Kristiyano. Ang mga taong nahuhuling may kaugnayan sa relihiyon ay madalas na napaparusahan ng mabigat tulad ng pagkakulong sa mga labor camp o kamatayan. Subalit mahirap makakuha ng mga larawan na nagdo-document ng religious persecution dahil sa mahigpit na kontrol sa impormasyon at media sa bansa. Ngunit may ilang larawan na nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng mga bihag. Ang iba ay nagpapakita ng mga pamilyang pinilit na mamuhay sa sobrang hirap at karahasan dahil sa kanilang paniniwala. Ang mga ito ay madalas nakuha ng mga secret agent o mga tumakas na naglakas loob na ipakita ang mga larawan upang malaman ng mundo ang kanilang pinagdaanan. Number 21. Kim Il-sung Square. Ang Kim Il-sung Square ay isang malaking plaza sa Pyongyang, North Korea. Pinangalanan ito kay Kim Il-sung, ang unang leader ng bansa.
Dito ginaganap ang mga malalaking pagtitipon at military parade. Sa mga larawan ng Kim Il-sung Square ay makikita ang malawak na space na napapalibutan ng mga gusali tulad ng Grand People's Study House na isang library. Mayroon ding malaking estatwa ni Kim Il-sung sa isang bahagi ng plaza kung saan pumupunta ang mga tao para magbigay galang. Makikita rin ang mga modernong gusali, malinis na kalsada at mga taong nakasuot ng traditional dress o uniform, lalo na tuwing may espesyal na okasyon. Gayun din, ang plaza ay malawak para magkasya ang maraming tao sa mga parade at seremonya. Sa mga espesyal na araw ay puno ito ng mga sundalo at sibilyan na nakapila ng maayos habang ang mga lider ng bansa ay nasa mataas na stage at nagbibigay pugay. Number 22. Prison camps. Ang mga litrato ng mga kulungan sa North Korea ay nagpapakita ng matinding hirap at kalupitan na nararanasan ng mga bilanggo. Makikita dito ang malalawak na lugar na may matataas na bakod at mga guard tower. Ang mga kulungan ay madalas na nasa malalayong lugar at ginagamit para sa mga political prisoners at kanilang pamilya. Ang mga kondisyon sa loob ay napakahirap dahil ang mga bilanggo ay nagugutom, nagtatrabaho ng labis at madalas sinasaktan. Sa mga litrato ay makikita rin ang masisikip na barracks kung saan nagsisiksikan ang mga tao at kulang sa kalinisan at healthcare. Ipinapakita ng mga ito ang kakulangan ng karapatang pantao sa mga kulungan. Ang mga bilanggo ay nagtatrabaho sa mapanganib na lugar tulad ng pagmimina at pagsasaka nang walang sapat na proteksyon. May mga litrato rin ng mga batang bilanggo na nagtatrabaho kasama ang mga matatanda na nagpapakita ng hindi makataong pagtrato kahit sa mga bata. Number 23. Luxury for the elite. Sa kabila ng mahigpit na kontrol ng gobyerno at kahirapan sa North Korea ay may mga larawan pa rin na nagpapakita ng marangyang buhay ng mga mayayaman. Ang mga larawan ay nagpapakita ng magagarang bahay, malalaking palasyo at mamahaling exclusive resort para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at kanilang pamilya. Sa Pyongyang ay makikita ang mga matataas na gusali na may mga modern facilities tulad ng swimming pools, spa at mga mamahaling restaurant na hindi afford ng karaniwang tao. Ang mga mayayaman ay may access sa mga produkto na galing sa ibang bansa tulad ng mamahaling kotse, designer na damit at mga high-tech na gadgets. Ang kanilang pamumuhay ay malayo sa pang-araw-araw na buhay ng karamihan sa mga North Korean na madalas kulang sa pagkain, kuryente at mga pangunahing serbisyo. Number 24. Foreign aid. Ang mga larawan ng foreign aid sa North Korea ay nagpapakita kung paano nakasalalay ang bansa sa tulong mula sa ibang bansa para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kahit na sarado ang North Korea, ay tumatanggap ito ng tulong mula sa mga bansa tulad ng China at South Korea, at pati na rin mula sa United Nations. Makikita sa mga larawan ang mga supply na dinadala ng mga truck, train at barko na may lamang pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Karaniwan, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga batang North Korean na tumatanggap ng pagkain mula sa mga aid workers. Mayroon ding mga larawan ng mga facilities na may mga signage na nagpapakita kung saan galing ang tulong at mga pila ng tao na naghihintay na makatanggap ng kanilang bahagi. Ang mga larawan ay nagpapakita rin ng mga hospital at paaralan na tumatanggap ng donasyon. Number 25. Cultural performances. Ang mga cultural performances sa North Korea ay kilala sa kanilang expensive production at maayos na pagpaplano. Ang mga larawan ng mga performances na ito ay nagpapakita ng libu-libong dancers, singers at musician na nagsasagawa ng mga galaw na may disiplina at pagsasanay. Karaniwang ginaganap ang mga ito sa malalaking stage, tulad ng Arirang Festival, at puno ng makukulay na kasuotan at drama scene na nagkukwento ng kasaysayan at kultura ng bansa. Ang mga performer ay nakaayos sa mga formation na lumilikha ng magagandang visual effect kapag tiningnan mula sa itaas. Ang bawat kilos at galaw ay maayos na isinasagawa na nagpapakita ng dedikasyon sa detalye. Gayun din, ang musika ay isang mahalagang bahagi ng mga performances na ito at madalas itong live na tinutugtog ng malalaking orchestra. Ang temang patriotic ay laging nasa sentro, na may mga eksena na nagpapakita ng tagumpay ng revolution at pagmamahal sa bayan.